Magandang gabi sa ating lahat. Mali, Miyerkules ng gabi. Dito tayo upang magkatipon sa ating Wednesday prayer meeting. Magandang gabi sa mga nasa bahay, online. Ito na nga, napakalamig ng ating damhin ng tugtugin ibinigay ng ating pastor. Ano po? Ang prelude na Old Rugged Cross. Ito na nga, galing tayo sa mainit, patungo tayo sa malamig. Ay sarap pakinggan. Sa ating pagpapatuloy, inaanyayahan ko kayong tumayo sa ating panalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na mga kapangyarihan sa lahat, salamat po sa kadakilaan at kahabagan na patuloy ninyong ipinadarama. Inyo kaming inililigtas sa mga kapahamakan. Kapag kami nalilihis ng daan, inyo kaming itinuturo sa tamang lalakaran. Salamat, ginagabayan ninyo kami at pinasisigla ang aming puso't isipan. Patawarin po ninyo ang aming mga kasalanan at linisin sa karumihan. Nawa pangunahan at puspusin kami ng banal na Espiritu sa sama-sama naming pagsamba. Bigyan ng kaunawaan ang bawat isa. Pagkalooban po ninyo ng talino't husay ang mga gaganap sa gawain upang magbigay kaaliwan sa iyong puso. Ang mga kapatirang patungo pa rito, inyo pong ingatan upang makasama namin sa pananambahan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo sa pag-awit. Magandang gabi po sa ating lahat. Atin pong purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. At ating pong awitin higit sa lahat. Kapag ang langit ay sadyang maulap at suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap, at kung ika'y nag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan, manalangin ka at ika'y pakikinggan. Simulan mong pagmasdan ang kapaligiran, mamamangha ka sa kanyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailan paman. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kaniyang inaalagaan, lalo kanyang pakaingatan. Simulan mong pagmasdan ang kapaligiran, mamamangha ka sa kanyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailan paman. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kaniyang inaalagaan, lalo kanyang pakaingatan. Tunay higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliraning taglay mo. Lahat ng hirap at pasanin mo'y kanyang lulunasan, lagi kanyang pakaingatan, lagi kanyang pakaingatan. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon, living sacrifice.
that in myself there's nothing I can do. And yet here I stand to offer all I am and give myself completely, Lord, to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. I cannot be content until I reach that place. How little I have given up to you. Lord, break down my will, make my desires your own. I long to give my everything to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Holy and acceptable to you. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa Bethany Baptist Church Cubao. Atin pong kamustahin ang bawat isa sa pamamagitan ng pagkamay-kamayan habang inaawit ang God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all those happy faces, praising God in the heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel together with God's wonderful people. What a sight just to see all those happy faces, praising God in the heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God. God's wonderful people. Para pa tayo mag-isip po lahat. Tabi dumako sa ating announcements and reminders. Yan ang atin pong daily Bible blessings ay tuwing umaga, simula Lunes hanggang Sabado, sa Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. Samantalang ating midweek service and prayer meeting ay nagsisimula naman po na eksaktong 7 p.m. every Wednesday po. Sunday worship service starts at 9 a.m. dito rin po sa ating church auditorium. Sunday worship team po para sa June 7. May panahon ba kayo sa inyong anak? Ay, nahango sa Deuteronomio 6:4-7. At sa June 7 din po, gaganapin po ang ating Children's Sunday. Kaya special po ang linggo na yan. June 21, para sa mga tatay po, ang Father's Sunday. Adults Sunday School Class every Sunday, 3 p.m. sa Bigonia Room. Lord's Supper,
every last Sunday of the month. At ang ating programang patuloy po na ating isinusulong ang Each One Bring One. Nawa po ang bawat isa po sa atin ay magdala ng mga bisita nang sa ganun po ay mabahaginan po natin ang salita ng Diyos. Yan. Weekly worship service sa Camarin, Caloocan City every Friday po yan. Home Bible study sa San Mateo Rizal every Saturday. Worship service sa Taytay Rizal every Saturday. Ang Taytay Ministry, house-to-house Bible studies and dinner fellowship every Tuesday po yan. Ang Goyi Cubao at ang kanilang mga weekly activities, ang Bible study, every Wednesday and Saturday, at ang kanilang BKBC at tract distribution ng every Saturday. Sa June 28 po, gaganapin po muli ang ating First Time Visitor Sunday. Nawa po mag-imbita po ang bawat isa sa atin ng mga bagong bisita upang mabahaginan po natin muli ng salita ng Diyos. At ang nalalapit po nating 37th Missions Conference and 61st Church Anniversary 2026. Kung wala pa po kayo mga giving commitment dyan, ay maaari po kayo humingi kay Ma'am Bibi at mag-fill up at ipasa po muli sa Kanya. Tayo po tumayo lahat muli. Ating awitin, Grace Alone. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. Maaari na po tayo magsilapong lahat.
At atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Atin pong tawagan ang ating preacher sa gabing ito, Brother Renato Alegre. Muli, magandang gabi sa ating lahat. Sa ating pagpapatuloy, diretso na tayo sa ating pangangaral sa salita ng Diyos. Ang pamagat ng ating paksa ngayong gabi, ang pagsasanay at pagdidisiplina ng anak. Ang pagsasanay at pagdidisiplina ng anak. Dahil sabi nga ng iba, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya habang bata pa, ay sanay na at disiplinahin ang mga anak para may pag-asa. Makikita ang ating teksto sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 6. Isang talata lamang, Inaanyayahan ko kayong tumayo sa pagbasa ng ating teksto. Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 6. Handa, basa. Turuan mo ang mga bata sa daan ng dapat niyang lakaran at pagkatumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng Biblia. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang nagbibigay paalala at hamon sa amin at higit sa mga magulang. Nawa magsanay at magdisiplina ng mga anak habang may panahon pa at bata pa. Salamat sa pag-ibig, magbunga nawa ng kabutihan ang lahat ng mga aral at maisagawa upang lakaran hanggang sa pagtanda. Lubos po kaming nananalig sa inyong mga salita at ng iyong kapangyarihan. Samahan po nawa ninyo ang iyong lingkod sa paghahayag ng Ebanghelyo. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, Amen. Mari na po kayong maupo. Ang pagsasanay at pagdidisiplina ng anak, Sabi nga, ang kinabukasan ng isang bata ay hindi basta hinuhubog ng paaralan. Hindi basta hinuhubog ng kaibigan. Hindi basta na lamang hinuhubog ng lipunan. Ito ay unang hinuhubog sa loob ng tahanan. Ang tanong ay hindi kung may impluwensya ang magulang, kundi kung anong uri ng impluwensya ang iniiwan nila sa puso at isipan ng anak. Ang bata ay dapat sanayin, dapat turuan, at dapat disiplinahin. Ang kapabayaan ngayon ay maaring maging pagsisisi, sa hinaharap kung hindi madidisiplina habang bata pa ang mga anak. Ang ating teksto ay may dalawang bahagi, Ang una, ang dapat gawin sa anak. Ang dapat gawin sa anak, turuan, At ang bunga ng pagganap ng dapat gawin, mapanatili ng turo hanggang sa paglaki. Dalawang pangunahing punto tayo, Ang ating unang punto o bahagi, dapat magsanay ng anak ang mga magulang. Ayon nga sa ating teksto, ang pagsasanay ay may dalawang katangian. Sabi nga, turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkatumanda, man siya ay hindi niya hihiwalayan. Gawain ng magulang, gawain ng magulang ang aktibong pagsasanay ng anak. Huwag iasa sa iba, ang magulang. Hindi ito kusang nangyayari. Ito ay sinasadya at paulit-ulit at may layunin. Ang Diyos ay nagtalaga ng mga magulang bilang pangunahing guro ng anak. Pangunahing guro ng karakter at pananampalataya ng bata. Kaya magsanay habang ang anak ay bata pa.
Magsanay habang ang anak ay bata pa. Sabi nga sa English, train up a child. Train up a child. Ano po? Ang salitang train up ay nagpapahiwatig ng intentional. Intentional at sistematikong pagtuturo. Hindi basta bara-bara. Sistematiko. Hindi ito minsanan o pabugso-bugso. Kundi tuloy-tuloy na paggabay. Hindi pinagsasawaan. Ipinapakita ng teksto na ang pagpapalaki ng anak ay may tamang panahon at tamang direksyon. Kaya habang matuturuan pa, ay turuan agad ang mga bata. Kapag lumaki na yan, hindi na kayang turuan. Baka tayo na ang turuan ng mga bata. Tayo na mapasunod sa kanilang gusto. Ang bata ay likas na bukas sa pagtuturo habang bata pa. Kapag maagang nahubog ang isip at puso, mas madali niyang tanggapin ang tama. Ang pahayag, ang sabi ni Arthur Jackson, sa Tagalog, ay nangangahulugan ang puso ng bata ay parang malambot na wax. Madaling hubugin kung hindi pa tumitigas. Karaniwan, tinatatakan ang wax habang ito'y malambot pa. Pag matigas na, malabo na matatakan. Dahil pagka may edad na, hindi na maalis sa masamang gawain. Ang bata, magiging natural na sa kanya ang masama. Ito ang maaring impliksyon ng atin ikalawang bahagi at bersikulo, hindi lamang hindi malayo sa mga mabuti, kundi hindi na maalis ang masama kung may edad na o matanda na. Ang natututunan sa kabataan ay nagiging bahagi ng pagkatao. Kung ang bata ay hinayaan masanay sa masama, ang masama ay nagiging normal sa kanya. Kaya ang kababayan ngayon ay nagbubunga ng hirap sa hinaharap. Kaya sanayin at disiplinahin ang mga bata habang bata pa. Tulad halimbawa, habang bata pa ang puno, maaari pa itong ituwid. Mapapasunod pa. Ngunit kapag ito'y tumanda na, tumigas, halos imposible na. Imposible na baguhin ang anyo nito. Ganito rin ang bata. Ang disiplina ay pinakamabisa habang maaga. Pag matanda na, malabo na, sumunod sa iyo. Kaya, may ilan mga hamon mula sa Biblia, ukol sa pagdidisiplina ng bata. Dahil ang kasamaan ay nasa puso ng bata, ngunit aalisin ng pagtutuwid. May katapat yan ang pagtutuwid. Ayon nga sa Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 15, sabi nga dito, ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kanya ng pamalong pangsaway. Stick lang katapat, pamalo. Huwag lang gagamitan matigas na bagay. Baka lumambot ang ulo sa kapapalo. Stick lamang, yung maliit lang. Hindi likas sa bata ang kabutihan. Kailangan itong ituro. Ang pagtutuwid ay paraan ng Diyos upang alisin ang kamangmangan at kasamaan.
Ang disiplina ay hindi poot, kundi pag-ibig na gumagabay. Ang palo hindi parusa, kundi pagmamahal. Anumang binhing ipunla sa isipan ng bata ay lalago sa pagdating ng panahon. Kaya huwag mong ipagkait ang disiplina sa isang bata. At kung paparusahan siya ay hindi mamamatay, huwag lang todong parusa. Ayon nga sa Kawikaan 23, versikulo 13, sabi dito, huwag mong ipagkait ang saway sa bata sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya hindi mamamatay. Stick, hindi batutahan, pamalo. Baka mapuruhan ng batuta, stick lamang. Nililinaw ng talatang ito na ang disiplina ay hindi pananakit, kundi pag-iingat. Ang pag-iwas sa disiplina ay hindi awa, kundi kapabayaan. Ang tamang disiplina ay nagliligtas at hindi sumisira. Ang pagtutuwid ay nagbibigay ng kaalaman. Ano po? Natututo ang bata sa tama at mali. Ngunit ang batang pinabayaan ay isang kahihiyan ng kanyang ina. Ayon sa Kawikaan 29:15, ano po? Sabi dito, ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan. Ngunit ang batang pinabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Ang pagpapabaya ay may bunga, hindi lamang sa bata kundi sa magulang. Ang kaalaman at pagtutuwid ay nagbibigay karangalan sa pamilya. Ang disiplina ay proteksyon laban sa kahihiyan sa hinaharap. Kaya magsanay ukol sa nararapat niyang pamumuhay. Turuan siya ng wastong o tamang paglakad at pamumuhay. Hindi lamang opinyon o nais ng magulang ang ipasusunod, kundi ang salita ng Diyos. Bilang manual ng atin buhay. Ito ay responsibilidad na hindi maaring ipaubaya na lamang sa eskwelahan at sa simbahan. Ang mga anak ang pinakamahalaga at pinakamabigat natin pananagutan sa Diyos. Excuse me. Ang magulang ay hindi author ng katotohanan. Tagapagturo lamang. Ang salita ng Diyos, ang pamantayan ng tama at mali. Kapag ang pagpapalaki ay nakaangkla sa Biblia, ito ay matibay at di magbabago. Kaya ayon sa Biblia, sabi nga dito, turuan ang mga bata sa saway at aral ng Panginoon. Ayon sa Efesyo 16, versikulo 4, kapitulo 6, versikulo 4, sabi nga dito, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Turuan ang aral ng Panginoon. Ang disiplina ay dapat may balanse. May saway at may aral.
Hindi puro saway. Dapat may aral. Ano po? Hindi sapat ang pagsaway kung walang pagtuturo. Ang layunin ay hindi pagkontrol, kundi paghubog o pagsanay ng puso. Kaya malaki ang tungkulin na nakaatang sa balikat ng mga magulang. Ano po? Sa pagtuturo sa mga bata. Kaya ang salita ng Diyos ay nararapat ituro ng mga magulang sa anak. Ayon sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4 hanggang 7, sabi nga dito, basahin ko sa Biblia, ano po? Sabi dito, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon natin Diyos ay isang Panginoon. At inyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ituro ang buong pagsuko sa Diyos. Ano po? At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Ang mga kautusan ay tatanim sa ating sa puso. Sa 7, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Ituro sa mga anak at pag-aralan sa tahanan at sa lahat ng oras. Walang pinipiling oras, sa lahat ng oras ituro. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi lamang tuwing linggo, kundi araw-araw. Sa bahay nagsisimula ang tunay na spiritual na edukasyon. Ang paulit-ulit na pagtuturo ay nag-iiwan ng pangmatagalan marka, nakatatak sa puso. Ano po? Ang ating pangalawang bahagi, ang natututunan sa pagsasana ay nananatili hanggang sa kanyang pagtanda. Mababa, ano po? Ang natutunan sa pagsasana ay nanatili hanggang sa kanyang pagtanda. Mananatili habang siya ay nabubuhay. Ano po? Hindi mahihiwalay, nananatili. Ang ginagawa ng magulang ngayon ay may epekto hanggang sa pagtanda ng anak. Taglay-taglay niya, ano po? Ang pagsasanay ay isang pamumuhunan na may panghabang buhay na balik. Sulit po ang balik ito. Ayon nga sa ating teksto, sa Kawikaan 22:6, ano po, sabi nga, at pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Ayan. Ang kapangyarihan ng maagang pagtuturo, ang aral na itinanim sa kabataan ay nagiging gabay sa buong buhay. Kahit malayo sa magulang, dalaw pa rin, ano po, ng anak ang kanilang itinuro. Ito ay totoo. Ano po? Ito ay totoo. Sa masamang gawain, natututunan sa kabataan kung pabaya ang magulang. Sakali natututo ng kasamaan ang mga bata kung pabaya ang mga magulang. Kanilang itinakda ang kanilang mga anak sa buong buhay ng kasamaan at pagkabigo. Ang pahayag ni Jeremiah Burros, ano po, ay nagpapakita na ang maling edukasyon ay mahirap ng baguhin. Sabi sa Tagalog, kaunti ang pag-asa. Ano po, kaunti ang pag-asa sa batang tinuruan ng kasamaan. Buti nga, may pag-asa pa, ano po, kaunti lang. Kung ang tina ay nakababad nasa lana,
mahirap na itong alisin. Ngayon, sabi ni Jeremiah Boros, ano po, kung pabaya ang magulang, ang bata ang magdadala ng bigat ng maling desisyon. Ano po? Habang buhay. Kapahamakan ang nag-aantay. Tulad halimbawa, ano po, ang mga kabataan sa pangalawang hari, Kapitulo 2, versikulo 23 at 24, na walang mga kabataan hindi gumagalang kahit mga propeta. Hindi nakaligtas si Propeta Eliseo sa pangungutya. Nakita na walang buhok si Eliseo ng mga kabataan ito, ano po, kaya sinigawan pa ng kalbo ang ulo. Buti na lang, wala sa akin sumisigaw eh. Kalbo ang ulo. Anong nangyari? May napala ba ang mga kabataan ito? Wala po. Napahamak. Dahil nilapa ng 2 uso ang 42 sa kanila. Kapahamakan ang naghihintay ng mga batang natitigas ang ulo. Ito ay totoo rin, ano po. Sa mabuting gawain na natututunan sa kabataan, dapat kilalanin ng mga magulang ang kanilang malaking epekto at impluwensya sa magiging buhay ng kanilang anak. Ayan po, dapat kinikilala, pinupuri paminsan-minsan, ano po. May kasabihan na sa likod ng bawat matagumpay na lalaki ay isang babae. Naniwala ako, o tayo, siya ay hindi ang misis o ano po, kundi ang kanyang ina. Ang tahimik ngunit tapat na pagtuturo ng magulang ay may malalim na epekto sa bata. Ang tagumpay ng anak ay kadalasan nagsisimula sa sakripisyo ng magulang. Ang ina o ama ang unang huwaran ng pananampalataya. Hindi dito simbahan o ang ating pastor, kundi mga magulang. Sabi nga John Wesley, ano po, sa Tagalog, mas marami akong natutunan tungkol sa Kristyanismo mula sa aking ina kaysa lahat ng teologo ng Inglaterra. Sa bahay nagsisimula, ano po, ang paghuhubog sa isipan ng bata. At epektibong guro ang ina. Dahil nakikita ang kilos at galaw. May sukli pa. Pagka hindi sumusunod ang bata, may kurot pa. Ipinapakita nito na ang praktikal na pananampalataya sa bahay ay mas makapangyarihan kaysa formal na kaalaman. Ang halimbawa ay mas malakas kaysa salita. Kung kaya masasabi na ang tahanan kung saan sinasanay at tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ay ang pinagmumulan ng uri ng atin lipunan. Kaya kung walang disiplina, magulo ang tahanan at ang lipunan. Ang tahanan ang unang paaralan ng asal, unang paaralan ng disiplina, at unang paaralan ng pananampalataya. Kung ang itinuturo sa bahay ay siyang dadalhin ng tao sa lipunan.
Kaya ang kalagayan ng bayan ay refleksyon ng mga tahanan. Ang disiplinadong anak ay nagiging disiplinadong mamamayan. Ang mabuting pagpapalaki ay nagbubunga ng maayos na lipunan. Ang gawa ng magulang ay umaabot lampas sa sariling pamilya. Ito'y hanggang sa lipunan. Bilang panghuli, ang pagpapalaki ng anak ay hindi lamang tungkulin. Hindi lamang tungkulin, kundi ito ay isang banal na pagtatalaga. Ang bawat araw na lumilipas ay pagkakataon na hubugin ang puso ng bata tungo sa katwiran. O dili kaya pabayaan itong mahubog ng mundo. Ang Kawikaan Kapitulo 22, versikulo 6 ay palaala na ang oras ay mahalaga. At ang impluensya ng magulang ay hindi napapalitan. Kaya ang hamon sa atin ngayon ay malinaw. Magsanay at magdisiplina ng anak habang may panahon pa. Sapagkat kung ang magulang ay hindi nagdidisiplina ng anak, darating ang araw, na ang anak ang magdadala ng bunga ng kapabayaan. Tulad ng babala, ni Thomas Guthrie. Ito ang babala niya sa Tagalog. Sabi nga, kung ang magulang ay hindi nagpaparusa sa anak, ang anak ang tiyak na magpaparusa sa magulang. Naway piliin natin ang hirap ng disiplina ngayon kaysa sakit ng pagsisisi bukas. Magandang gabi. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa mga biyaya at mga aral. Tunay na nagbubunga ng kabutihan ang pagsasanay at pagdidisiplina habang bata pa ang mga anak. Naway bigyan ng atensyon ng mga magulang ang kanilang mga anak upang lumaking may takot sa Diyos. Maging mabuti nawang halimbawa kami sa pagtuturo ng mabuting pamumuhay na naayon sa iyong mga aral. Salamat sa pagtingin at paggabay sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, ayon sa ating teksto sa mga gawa, Kapitulo 20, versikulo 35, sabi dito, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklulo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoon Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Naway bigay natin sa Panginoon ang pinakamahusay na handog. Tayo manalangin. Salamat Panginoon Diyos sa mga biyaya at pagpapala na iyong pinagkakaloob sa amin araw-araw. Salamat sa kalakasan na inyong binibigay sa amin. Nawa sa aming pagkakaloob. Pangunahan mo kami. Hipuin mo ang aming puso na magbigay na may kagalakan at pag-ibig. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Diyos. Amen. Tayo magpasalamat. Salamat Panginoon sa mga biyaya at kalakasan na iyong binibigay sa amin. Kami kapag-awapat buhay. Nawa aming ibinabalik ang mga biyaya ang aming tanggap sa araw-araw. Pagpalain mo nawa ang salaping aming kaloob upang magamit ng bahay-simbahan ang nayong sa iyong kalooban. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.
Sabay tamayin lahat. Victory in Jesus. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and oh, my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and oh, my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has made to me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet there, I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and oh, my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Manatili po tayo nakatayo. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga biyayang nagbibigay kagalakan at kalakasan ng aming kaluluwa. Tunay na dapat namin ganapin at bigyan atensyon ang aming tungkulin bilang magulang na magsanay at magdisiplina ng mga anak para sa ikabubuti. Salamat sa hamon nawa maging mabuti kaming halimbawa sa pagsasanay sa kanila upang magbigay ng mabuting pamumuhay na naayon sa iyong mga aral at taglayin hanggang sa pagtanda. Salamat sa lahat ng mga gumanap at kabahagi ng gawain, nawa sumagana sa atin ang biyaya ng Panginoon. Kung inyo pong luluubin, inyo pong tugunin ang aming mga samot dalangin sa aming pag-uwi, ingatan po ninyo kami makauwi ng ligtas sa aming mga tahanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.